Oh, ito yung sinasabi ni Panfilo Lacson na yung flood control hanggang panahon ni Duterte dapat daw ungkatin. Sige, pakinggan natin. Sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Yun ang problema natin dito sa sinabi ni Lacson. Parang sinasabi niya kasi is, pati yung mga dati imbestigahan natin, bakit ngayon? Bakit ngayon? Naging Senate Blue Ribbon Committee chairman ka rin naman. Pangalawa mo na yata ngayon. Pero bakit ngayon ka lang mag-iimbestiga dun sa mga nakaraan? Wag na muna yung nakaraan. Imbestigahan muna natin yung ngayon. Urgent yung ngayon eh. Kasi nga, yun nga yung sinasabi natin, kaya nagagalit tayo kay BBM. Gawa ng puro pangako. Wala namang nabubuong committee talaga. Hanggang ngayon, wala pa siyang nagagawa na paparusahan. Wala pa. Yung committee nga niya na bubuuin para mag-imbestiga, wala pa. Puros kabulastugan, nag-birthday na yung tarantado. Nauna pa yung birthday niya kaysa dun sa pagbubuo niya ng panibagong grupo na mag-iimbestiga umano nito. Inip na yung mga tao. Medyo naghihina-hina na yung mga ulan. Pero hindi na natin mababalik yung mga nasirang mga buhay dahil dyan sa mga bagbabaha noong nakaraan. Lalong-lalo na yung mga ghost projects at pera ng gobyerno na ninanakaw ninyo. 1 billion, 1.5 billion per day na flood control project, tas binabaha pa rin tayo. Yun ang importante. Imbestigahan natin yung ngayon. Kasi pag nag-imbestiga ka nung nakaraan, baka mamaya yung mga culprit doon patay na. So, anong mariresolba mo, hindi ba? So, ngayon tayo may problema, ngayon tayo may kaso, ngayon nagrarally tao. Yung ngayon ang pag-usapan natin. Noong nakaraan, wala na. Sino ba yung sila Pantaleon Alvarez yung speaker? Sila Lord Alan Velasco yung speaker. Hindi ba si Tito Soto naging Senate President ng panahon ni Pangulong Duterte? So ano pang masosolve nyo? Noon, ang tagal-tagal na noon. Yung ngayon nga, hindi nyo alam paano sosolvin. Yung pa kayang nung nakaraan. So dapat focus muna tayo kasi ngayon. One at a time. Huwag nyo kasing guluhin yung tao. Huwag kayong kung ano-anong pinagsasasabi ninyo. Dapat bang pag-imbestigahan yung nakaraan? Oo, dapat. Pero focus muna tayo ngayon. Pag natapos natin ito ngayon, and then balikan natin yung mga nakaraan, kailangan kung may naparusahan ngayon, may nakasuhan ngayon, dapat nung nakaraan, mayroon ding mga makasuhan. Dapat ganun. 20th Congress Yung 20th Congress is ngayon now eh. Bakit babalikan mo nung nakaraan? Ngayon lang dapat atupagin ninyo yung mga contractor ngayon, congressman ngayon. Kasi hindi naman, congressman pa si Saldi ko noon, hindi naman. Hindi ba? Si Benny Abante, parang pangatlong term ngayon. Lang din, kabago-bagong luma. So, baka may mga ibang congressman na sangkot nga dyan noon, napatay na. Anong gagawin natin? Sasayang tayo ng oras. Ang importante yung ngayon. Solusyonan natin yung ngayon. And then, pag okay na to, naipakulong natin lahat ng kawatan ngayon, balikan nyo lahat hanggang sa panahon ni Bongbong. Yung sa tatay ni Bongbong, yung pagnanakaw nung tatay niya, bakit babalikan mo lang nung panahon ni nung panahon ni Gloria, nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Duterte, bakit babalikan mo yun? Bakit hindi mo balikan yung hanggang doon sa panahon ni Marcos? Anong sasabihin mo? Ka ba naman, boss dada, patay na yung tao? Ayun na nga eh. Sobrang tagal na noon para intindihin pa natin. Part na yun ng history. Bakit yung hindi yung ngayon, yung hinaharap natin, kinakaharap natin, bakit hindi yun ang i-prioritize natin? Kayo talaga, mga gonggong talaga kayo eh. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon. Hindi, kasi ang problema nga, tinitingnan nyo lang yung pera ng mga Diskaya eh. Dapat kasi ang tingnan nyo, yung mga proyekto nila, meron naman kayo listahan ng mga proyekto nila eh. Puntahan nyo lahat yun.
Tingnan nyo kung may mga proyekto silang ginawa na hindi talaga nag-e-exist. Doon tayo mag-focus. Let us build up let's do a case build up na talagang makakasuhan sila. Kasi hindi mo sila pwedeng kasuhan dahil lang marami pera nila. Oo, kasi kung ill-gotten wealth ang pinag-uusapan, mas maraming ill-gotten wealth yung mga Marcos. Bakit hindi yun ang tinitingnan natin? Kung magarbo mamuhay yung mga yan, mas magarbo mamuhay si Bongbong Marcos kaysa sa mga yan. Yun ang imbestigahan natin, yung mga politiko na mayayaman na alam naman natin na galing sa nakaw yung mga kayamanan nila. Itong mga negosyante na ito, bagamat mga kasapakat, itong mga ito, masyado tayong nagfo-focus dito. At saka mali yung tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin, yaman nila. Hindi yun ang issue. Hindi issue dito yung yaman nila. Ang issue dito, meron ba silang mga flood control projects na sumablay or meron ba silang mga proyekto na hindi tinapos? May mga proyekto ba sila na substandard? Yun yung mga idikit natin sa kanila. Para anong magagawan sa nag-iimbestiga ka, tinitingnan mo kung kailan tumaba yung mga pisngi nila. Hindi yun ganun, sir. Hindi porket lumaki yung mga bank account nila, doon na sila nangurakot. Pwede yun. Kaya lang, mas maganda, para malaman mo kung talagang nangurakot sila, Project A, anong date of completion? Matibay ba? Tapos ba? Good. Okay. Project B, ang dami nilang kontrata, daan-daan na eh. Puntahan natin lahat ng mga daan-daan kontrata na yun. Tapos tingnan nyo, nag-i-exist ba talaga? O baka naman marami mga ghost projects dyan, hindi lang flood control ha. Kasi kanina may nakita ako dyan sa may Marikina, ginagawang building ng eskwelahan. Binawas yung budget sa JA 2024. Ang date of completion, August 5. August 13 na ngayon, hukay lang yun nandiyan dyan. Hukay lang. Hukay lang yung yung nagawa nila hanggang September 13 na ngayon. So yung ganon, pagka ganon, di meron ka nang pwedeng ikaso sa kanyang plunder. Pero kung anti-money laundering, check yung mga bangko nila, kung anong taon sila lumaki, ibig sabihin doon sila nangurakot, putang ng klaseng logic yan. Pwede ba nagsabong sila, nanalo sila, nagkasino sila, nanalo sila, pwede bang ganun? Hindi ba? Bakit mo kagad iisipin na nangurakot sila? Maghanap kayo ng mga corrupt na ginawa nila, yun ang gamitin natin against them, hindi yung mga kabulastugan na ganyan. Ano mga nagawa ni Polong sa Davao? Hinahanap nila yung 51 billion. Eto. Guys, hawak ko ngayon ang report. See, inani ka baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May nitong gi-question sa House of Representatives. Ayan ang kapal 2022. Anong year yan? Anong year yan po? 2020-2022. 2020-2022. Yan na yung mga panahon na yung mga diskaya wala na sa serbisyo. Kinansila yung kanilang permit at kanilang lisensya. Ayan 2020 to 2022. Yan yung hinahanap nyo ba? Tignan nyo, saan napunta? May nitong gi-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So dini nato makita ang tanang flood control projects sa Davao City. Di rin natin makita ang tanan. Sabi nga niya, kapal nung libro, ayan yung mga nagawang proyekto dito sa Davao City. At walang substandard dyan, palakpakan. See? Klaro kayo na libro, perting bagaan. Yan yung open the book na tinatawag. Ito mga congressman na to, yung mga magagaling magturo na yan, si Benny Abante, si Chua, yan si Luistro, yung bago ngayon, yung may beke na, na putya ka na, kala mo punong-puno yung bibig sa busog. Hindi ko alam kung saan busog, sa pera ba o kung saan man. Kita nyo, hindi ba? May mga naipapakita ba sila mga ledgers nila na ganito? Proyekto nila, compilation ng mga proyekto nila na ganito? Wala. Walang hiya kayo. Tapos ang sinasabi nila na ito daw si Pangulong Duterte kasi nung panahon niya, malaki daw yung pondong binigay niya sa kanyang probinsya. Gago.
Ganun naman talaga lahat ng presidente, tanga. Di ba nung presidente si Cory, pinaganda rin niya yung Tarlac? Di ba nung presidente si Gloria, gumanda ang Pampanga? Nung presidente si Ramos, hindi ba, lintik, gumanda ang Pangasinan? Oh, hindi ba? Nung presidente si Pinoy, anong nangyari? Nakuha nila lahat ng lupa sa Luisita. Ganun talaga mga presidente. Siyempre, presidente ka na eh. Anong klase kang presidente kung sarili mong bayan hindi mo mapapaganda? Pero hindi mo masasabi na si Pangulong Duterte, pinrioritize niya yung probinsya niya. Dahil yung probinsya niya matagal nang maganda. Oo, ngayon, itong mga proyekto na ito po yung mga tapos ng proyekto, ito po yung mga gumaganang proyekto at hindi pa po yan nagigiba. O, since 2020, gawa na yung mga yan, maayos. Ito, meron kaming libro kung ano yung mga projects. Meron ba kayong may papakita na ganyan? Oh, ikaw, Luis Tro, may papakita kang ganyan? Oh, kayong mga congressman dyan, tanongin nyo yung mga sarili nyo, kaya nyo magpakita ng ganito? Hindi nyo kaya. Simple nga lang na sinasabi ni Pangulong Duterte, open your books. Oh, show to the Filipinos na itong inyong paggastos ay to the last centavo ay accounted for. O hindi ba? Ang mga congressman pag nag-liquidate ng kanilang mga ginasta, certification lang. O, ang yayabang magturo ng corruption, pero yung corruption nagsisimula naman sa kanila. Ayan meron ba kayong ganyan nakakapal na proyekto ng 2 taon lang? Mahiya kayo. 51 billion mas malaki pa nga yung ninakaw ng mga Marcos sa atin, hindi pa sinosoli galit na galit kayo sa 51 billion na napunta naman sa proyekto. Kung walang proyekto sa inyo, huwag kayong mainggit kay Pulong, huwag kayong mainggit sa mga taga Davao. Magalit kayo sa mga congressman ninyo kasi mga gunggong sila. Meron silang budget na pwede naman nilang i-allocate kung talagang mahal nila yung distrito nila. Pero they opt to what? Kunin na lang yung pera na yan. Hindi na sila magpo-proyekto, maiinggit ka. Ba't ang dami yung project? Paano hindi sila maraming project? Yung perang binibigay sa kanya para sa mga proyekto niya, pinagagawa niya, ginagamit niya ng tama. Ba't dito sa amin ganito? Paano? Magnanakaw yung congressman mo. Paano? Mas inuna pa ng congressman mong pag-aralin yung mga anak niya sa abroad kaysa sa gumawa ng mga makabuluhang proyekto dyan sa inyo. So kung nakikita nyo na ganito kakapal yung imposible naman ganyang karami. Hindi imposible yan sa hindi corrupt. Walang congressman na makakapag-compile ng proyekto ng ganyang kakapal. Bakit? Kasi karamihan dyan katkong, karamihan dyan kurikong, karamihan dyan kasabwat nitong mga mga sweetik na mga kontraktor at DPWH. Office, the 1st Congressional District, Davao City, 2020-2022 Davao City projects. Example, sa first page, maunin siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan, so kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date, meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Okay, so, ito na, flood control. Construction of riverment. Tama? Riverment. Davao River Flood Control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45,080,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan flood control. Muna siya sa Davao River. Pinapakita yung mga picture. Meron ba kayong ganyan? Wala. Si Ataydi, hanapan mo ganyan kung meron. Mas marami pa siyang picture. Nakasama niya yung contractor. Yung kasama niya yung taga DPWH.
Kaysa sa mga may papakitang proyektong tapos. Tinan nyo. Di ba congressman yan nung 2022 to 2025, tapos 2025 ulit. 2020 to 2025, tinan mo kung gaano karami nagawa nung Atayde. Si kompleto guys, Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, may address, project ID number, name. Ayan pa. So another Ito, may pruebang tapos, may picture eh. O yung kanila putya, wala talaga eh. Okay, sabi ko sa inyo, mapapahama kayo sa mga Duterte kapag yan ang pinilit nyo. project. So 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, may report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86,186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount, 43,738,000. December 9. Expiry, September. Flood control, yan So, another, flood control. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million. December 10, 2020. So, another, construction, Lasang River naman, 67 million. Yan so dili ni siya ghost. Diba? Dili ghost project. Klaro man na picture na ay pangalan. Yes, may mga date. Ayan, may prueba. Di ba? Kayo ba may papakitang ganito? Hindi pa kayo nag-iimbestiga, may prueba na. Huwag na kayo mag-imbestiga, huwag na kayo maghirap. Sayang pa kayo ng pamasahe. Ito na lang, panoorin nyo na lang tong vlog na ito. Malalaman ninyo na may resibo si Pulong. Tatakot siya sa imbestigan nyo. Ulul, pakyo kayo. Utangin na nyo, pumunta kayo rito, magkapahiyaan tayo. O kaya kung gusto ninyo, ngayon pa lang, yung mga iimbestigahan yung mga flood control project, ipasinsel nyo na. Ipasira nyo na para pagpunta nyo dyan, sira na. Para lang mapatunayan ninyo na itong mga Duterte, palpak yung mga projects nila. Ganun gawin nyo. Mapapahiya kayo kapag hindi kayo ready. So, saan pa? Davao River, 60 million. Galing sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? Diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, di ba? Sabi ni Yusek Cabral, walang problema. Sabi din ng COA, walang problema. Kay Inday Sara, ganun din ang sabi, walang problema sa paggamit ng pondo. Sabi nyo, nilustay. Sige, sa paglustay ng pondo, wala namang problema. Ano pang pinag-uusapan natin? Bakit si Saldico hindi nyo may patawag? Bakit si Romualdez hindi nyo may patawag? Sila yung tinuturo nito nila Magalong. Sila yung tinuturo nito nila Diskaya. Di ba? Basura. Mga loko-loko. Mga style bulok. Mga kain-tae itong mga to. So ayan, para lang sa anuhan ninyo, sa inyong kapanatagan. Pinakita ko na yung mga proyekto ni Pulong, mga hayop kayo. Para at least meron kayong tawag din meron kayong mga magawang matino sa buhay ninyo. May reference kayo, di na kayo magpagod at magsayang ng pondo ng taong bahay nito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala, lakpa
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang